Basta ba magiging maganda ako? Gagawin ko ang lahat, kahit ano pa ang kapalit. Kahit ano talaga. Itatak mo ito sa iyong puson. Teka anong nangyayari? Iyan ang selyo ng succubus, numero 418. Kapag ginamit mo yan, magiging pinakamagandang nilalang ka sa buong mundo. Pero ang kapalit ay ang iyong kalayaan. Sulit na yan para sa'yo. Dahil kung hindi ko lang kailangan ng bagong tauhan, wala namang halaga sa akin ang kalayaan mo. Pipayag ako. Kaya lang, anong klaseng kapalit ba talaga ang kalayaan ko? Ayusin mo na ang lahat ng kailangan mong asikasuhin sa loob ng 7 araw. Pagkatapos, bumalik ka rito at simulan mo na ang trabaho mo. Sige na, makakaalis ka na ngayon. 1 buwan na ang nakalilipas. Nang seluhin ko ang nakakakilabot na antique shop na ito. At naging bagong tagapamahala nito. May 3 patakaran na kailangang sundin ang tagapamahala. Unang patakaran, maaaring gamitin ng tagapamahala ang mga ipinagbabawal na gamit sa tindahan para makipagtransaksyon sa mga customer. Ikalawang patakaran, tuwing buwan, kailangang mag-alay ng sapat na lakas ng kaluluwa ang tagapamahala sa pinaka-nakakakilabot na isinumpang rebulto sa basement. Ikatlong patakaran, kapag namatay na ang mamimili, kailangang bawiin ng tagapamahala ang nawawalang ipinagbabawal na gamit. Teka, sigurado ka ba talagang gusto mong seluhin ang antique shop na ito? Naiwala ko na ang 12 ipinagbabawal na gamit, kaya naman isinumpa ako ng tindahang ito. Makakalabas lang ako ng antique shop numero 0 kapag maulan ang gabi. Sigurado ako, kapalit ng aking kaluluwa, kukunin ko ang antique shop na ito mula sayo. Magaling. Ngayon, malilipat na sayo ang sumpa. Tanging sa pagbawi mo lang sa mga nawawalang ipinagbabawal na gamit mo mababasag ang sumpa. Bawat isang ipinagbabawal na gamit ay may taglay na nakakakilabot na kapangyarihan. At ang mga numero nila ay hindi basta-basta inilagay lang. Gaya na lang ng selyo ng succubus na numero 418. Ang unang numero ay 4. Ibig sabihin, ang ipinagbabawal na gamit na iyon ay kayang itaas ang antas ng iyong buhay. Kaya nitong gawing isang supernatural na nilalang ang sino mang gagamit nito. At ang numerong 18 ay ang antas ng panganib nito sa sequence 4. Para naman sa mga nag-uumpisa sa numerong 0. Iyon ay mga kagamitang may kinalaman sa mga Diyos. Oras na. Hindi dapat masayang ang ulan na to. Ang perlas ng sirena, numero 311. Kaya nitong bigyan ng gagamit ng boses na kasing ganda ng sa isang sirena. Kaya pala, 20 taon na ang nakalilipas nang biglang sumikat si Zing Ziahua. At naging reyna ng musika sa panahong iyon. Pero 2 taon na ang nakararaan. Biglang namatay ang 38 taong gulang na si Zing Ziahua. Pero pagkatapos nyun, agad namang nagdebo ang anak niya. At mabilis na naging susunod na reyna ng musika. Mukhang nasa mga kamay na ni Bai Shasha ang perlas ng sirena. Kailangang mahanap si Bai Shasha. Ang mundo ay isang napakalaking entablado ng pagbabalat kayo. Buti na lang nakuha ko ang susi papunta sa backstage. Hiniram ko lang to sa iba. Balang araw, kukunin din ito ng tunay na nagmamay-ari. Queen, Queen, Queen. Akin ang kayamanang to. Walang pwedeng kumuha nito. 20 taon nang nakatago sa inyo ang gamit ko. Paano naging sayo yan? Sino ka ba? Paano ka nakapasok dito? Nandito ako para kunin ang gamit ko. Nakakadiri ka. Saan ka ba nakatingin? Uulitin ko. Nandito ako para kunin ang gamit ko. Balang araw, kukunin ito ng tunay na nagmamay-ari. Babayaran kita. Sa akin na to. Pera. 1,000,000, ayos ba? Tama, pipilitin kitang ibenta to sa akin. Kapag nasa kamay ng katulad mo ang kayamanang yan, matinding pahamak lang ang dadalhin niyan sa'yo. Mahalaga ang oras ko. Isa ka talagang promdi.
May daladala ka pang sirang karit, ang lakas ng loob mong maghasik ng gulo rito. Dahil ang tigas ng ulo mo. Huwag mong sabihing inaapi kita. Mga gwardya, saan ba kayo nagsususuot? Paano ka nakapasok dito? Lumayas ka rito, bilis. Tapusin nyo na ang taga-bukid na yan dito mismo. Sa tuwing babawiin ko ba ang mga isinumpang bagay? Lagi na lang bang magiging ganito kay Perwisyo? Nagsisisi ka na ba? Huli na ang lahat. May mga tao sa mundong ito na hindi dapat kinakalaban ng isang hamak na promdi na katulad mo. Bata, siguruhin mong sa mayaman ka ipapanganak sa susunod mong buhay. Ano pang tinutunganga nyo dyan? Sugurin nyo na. Tingnan ko lang kung hindi pa mamatay yan. Huwag mo akong patayin. May pera ako, marami akong pera. Ang pera iyan ang pinakawalang kwentang bagay para sa akin. Wala kang kid-ideya kung paano nakuha ng nanay mo ang kristal na yan. At kung ano ang isinakripisyo niya para rito. Ito na sa'yo na. Ayoko na talaga. Alam ko na ang pagkakamali ko. Huli na. At isa pa, hindi ka naman talaga nagsisisi. Subukan mo lang akong saktan. Hindi ka palalampasin ng pamilya ko. Gawin mo. Sasha, tapos ka na ba mag-ayos? Anak, anong nangyari sa'yo, anak ko? Siguradong ang mga tao sa tindahan na yon ang may gawa nito. Kinuha na nga nila yung kristal, bakit kailangan pa nilang patayin ang anak ko? Hahanapin ko kayo. At sisiguraduhin kong pagbabayaran nyo ito ng buhay nyo. Sa ngayon, ang pinakamalaking problema ko, ay hindi ako pwedeng lumabas ng lumang tindahan ng ganoon-ganoon lang. Kailangan kong makahanap ng paraan para maayos to. Ang mga naunang tagapamahala rito ay gumamit ng enerhiya ng kanilang kaluluwa. O sa madaling salita, ang haba ng kanilang buhay. Ang pagbebenta ng mga gamit sa mga customer bilang kapalit sa isang transaksyon. Sa bagay, hinihingi ng mga patakaran na buwan-buwan, kailangang mag-alay ng tiyak na dami ng lakas ng kaluluwa. Sa ipinagbabawal na estatwa doon sa basement. Pero masyadong mapanganib kung ganito lang ang gagawing transaksyon. Kasi napakahirap ng bawiin ng mga ipinagbabawal na bagay pagkatapos. Buhay na patunay dyan ang nakaraang manager. Kaya lang gaano ba kabigat na kapalit ang isuko ang sariling kalayaan? Pwede akong kumuha ng ilang mga buyer para maging tauhan ko. Hindi na nila kailangang mag-alay ng lakas ng kaluluwa. Pero katapatan at kalayaan nila ang magiging kapalit, para makuha ang ipinagbabawal na bagay. Para makasigurong pagkatapos nilang magkaroon ng supernatural na kapangyarihan, ay magiging ganap silang tapat sa akin. Sa ganitong paraan, magagamit ko sila para bawiin ang mga ipinagbabawal na nilalang. Ngayon, hihintayin ko na lang siyang pumasok, para tulungan akong maghanap ng iba pang mga tauhan. Nako, pasensya na, na-late ako. Sorry talaga. Na-traffic kasi ako kaya ako nahuli. Hindi ba't sabi nila nasunog at nasira ang mukha niya? Bakit parang lalo yatang gumanda ang campus crush natin? Miss, may trabaho ka na ba ngayon? Meron na po, direk. Sumama ka na sa akin. Pasisikatin kita. Pasensya na po, Direk Zhang. Nangako na po kasi ako sa boss ko na papasok ako bukas. Natatakot ka bang magbayad ng penalty sa kontrata mo? Sabihin mo sa akin kung anong kumpanya yan. Paano niya nahanap ang lugar na to? Kailangan mong pumasok agad ngayong gabi. Sumama ka sa akin. Jin Meiting, hindi mo talaga alam kung anong makakabuti sa'yo. Ano bang mapapala mo sa pagsama sa lalaking yan, ha? Kakayo po, anong ginagawa nyo rito? Kilala mo ako, noong una, kung hindi po dahil sa tulong ninyo. Hindi ko mararating ang kung anong meron ako ngayon. Diretsuhin mo nga ako. Nakipagtransaksyon po ako sa inyo noon para makakuha ng isang bagay. Alam ko pong nagpapalit-palit kayo ng anyo. Pero namumukhaan ko po ang susing iyan na dala nyo. Susi po yan ng antique shop. At simbolo rin ng pagiging tagapamahala nyo. Pasensya na po kung nabastos ko kayo. Mag-iingat po kayo sa pag-alis. Lumipat ka sa likod.
Sige po. Hindi ikaw ang tinutukoy ko. Ngayon, pwede ka nang umupo riyan. Hindi ako. Sino po ba ang tinutukoy nyo? Boss, anong gagawin natin ngayong gabi? May babawiin tayong gamit. Nandito po ba kayo para kunin ang hiniram ng tatay ko? Oo, sandali lang po. Sabi po ng tatay ko, dahil daw sa bagay na to, naging napakasagana ng huling bahagi ng buhay niya. Ang manikang pangkulam, numero 5, 20, may taglay na nakakakilabot na sumpa. Kailangang alayan ng sariling dugo ng gagamit nito, para pahirapan ng tahimik ang isang tao hanggang mamatay. Sir, gusto ko rin po sanang makipagkalakalan sa inyo ng isinumpang gamit. Hindi sumunod sa usapan ang tatay mo Mahigpit na ipinagbabawal sa mamimili na ipagsabi kahit kanino ang tungkol sa transaksyon. Pagkamatay po ng tatay ko, sinimaw ng mga tauhan niya ang lahat ng yaman ng pamilya namin. Pati ang mapapangasawa ko. Parang awa niyo na po. Handa po akong gawin ang lahat, kahit ano pang kapalit. Kahit anong kapalit na naman ba? Saktong kulang ako sa tauhan ngayon. Pagbibigyan kita. Pumunta ka sa tindahan ko para sa transaksyon. Salamat po, maraming salamat po, sir. Noong nabubuhay ka pa, ginamit mo ang bagay na iyan para pumatay at mangagaw ng yaman. Nagpakasarap ka sa buong buhay mo. Pero hindi ka naging sapat na malupit. Kundi, hindi sana ako babagsak sa ganitong kalagayan. Sisiguraduhin kong magiging mas malupit ako kaysa sayo. Boss, ganyan lang ba talaga kadali bawiin ang mga gamit? Mayroon din namang ayaw magsauli. Paano pag ganoon? Malalaman mo rin pag dumating ang oras. Bossing, mukhang ang ganda ng mood mo ngayon, Hindi nyo pa ba alam? Maganda ang mood ni Bossing ngayon. Bakit? Anong meron? May magandang balita ba si Bossing? Dahil malapit nang mamatay ang mahal kong ate. Hey! Hindi ba nakakatuwang mamatay ang sarili mong ate? Mapapasa akin na ang bilyon-bilyong ari-arian niya. Pakinggan nyo si Bossing. Advance congrats sa pagkamatay ng ate mo. Ang gusto ko lang sabihin ay... di nga, may ganitong klaseng halimaw pala sa nanay. Anong sasakyan ang dala niya? Mukhang Maybach ata. Pero, Bossing, tingnan mo na lang. Mas malupit pa ba sa kotse ko? Nalampasan na niya ako. Kung hindi ako nagkakamali, isa yang Maybach W3, di ba? Isa yang anti-gang kotse na bago pa mag World War II itinigil na ang produksyon. Paano napunta rito yan? Baka kotse yan na pinasadya ng isang mayamang baliw. Pero kung gusto niya akong hamanin, sa kabilang buhay na lang. Titingnan ko kung sinong mayaman ang sakay niyan. Pucho, naka-autopilot pa siya. Multo. Mula ngayon, bukod sa pagtulong mo sa aking bawiin ang mga ipinagbabawal na gamit, kailangan mo ring maghanap ng mga potensyal na buyer. Potensyal na buyer, yung lalaki ba kanina? Hindi. Ang ate niya, isang taong desperado, at may mataas na katayuan sa lipunan. Gustong gusto ko yan. Sumunod ka sa akin sa taas. Baka naman gusto niyang. Anong tinitunganga mo dyan? Umakyat ka na, bilis. Ito na ang magiging kwarto mo mula ngayon. Marunong ka bang magluto? Opo, marunong po. May mga sangkap doon sa bodega. Kapag naubos, bumili ka na lang. Boss, saan ko po ito ilalagay? Doon sa likod na kwarto sa ibaba. Ay ayos mo sa mga istante base sa numero nito. Mamaya, pwede kang bumaba para maging pamilyar ka doon. Sige po, may mga lugar po ba dito na bawal kong puntahan? Huwag na huwag kang pupunta sa basement. Ang trabaho mo bukas ay hanapin si Sia Lee. Tapos sabihin mo sa kanya na kaya ko siyang iligtas.
Siya po ba yung ate nung tao kanina? Oo, nasa Nanay Hospital siya ngayon. Masusunod po, boss. Kailangan ko nang bigyan ng enerhiya ng kaluluwa ang bagay na yun ngayong araw. Mabuti na lang at may natitira pa sa loob. Pero tatagal na lang ito hanggang sa susunod na buwan. Sa buong antique shop na ito, ang pinaka-nakakatakot na bagay ay yung ipinagbabawal na estatwa. Kapag pumasok ka sa basement, pinakamabuti kung luluhod at magbibigay-pugay ka ng maigi. Kung gusto mo to, manahimik ka. Isa pala itong banal na kagamitan ng mga Diyos. At nasa pinakamataas na ranggo pa. President Sia, iminumungkahi kong pirmahan nyo na agad ang testamento na to. At ipaubaya na ang kumpanya kay Young Master Sia. Ito rin ang gusto ng mga shareholders. Ate, kailan ba gagaling yung sakit mo? Hindi na gagaling ang sakit kong ito. E paano na ang napakalaking negosyo ng pamilya natin? Ipapasa ko ito sa isang magaling at may kakayahang executive ng kumpanya. Ate, bakit hindi mo nalang ipamana sa akin? At sa ibang tao mo pa talaga ibibigay. Napaka-komplikado ng sitwasyon sa kumpanya. Lalamunin ka ng buo ng mga shareholders, wala silang eye at ire sa'yo. Ang brand na ito ay 200 taon nang ipinapasa ng mga ninuno natin. Kahit anong mangyari, hindi pwedeng bumagsak ito sa henerasyon natin. Alam ko na, pag-iiwan ako ng malaking kayamanan para sa'yo. Kung gayon, hindi na muna kita aabalahin sa pagpapahinga mo. Ang kulungin ako rito. Ang galing din talaga ng mga taktikan nyo. Wala po kaming lakas ng loob na kulungin kayo. Ito po ang utos ni Senyorito Sia. Pag-aari po ni Senyorito Sia ang ospital na ito. Ang sabi po niya, pumirma na lang daw po kayo ng tahimik. At hahayaan ka na raw niyang maghintay ng huling hininga mo rito ng payapa. Kung hindi po kayo pipirma, marami raw po siyang paraan para pahirapan kayo. Kaya mas mabuti pong pag-isipan niyo muna ito ng mabuti. Babalikan ko po kayo mamayang gabi. Ang tandang yun. Ako pa naman ang sarili niyang ate. Patawad, napakawalang silbi kong anak. Babagsak na ang kumpanya sa mga kamay ko. Kamusta, Miss Sia? Hindi ka tauhan ng ospital na to. Sino ka? Tumpak. Mula ako sa Forbidden Society. Forbidden Society. Anong klaseng lugar yon? Saan yon? Hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga ay, napakaswerte mo. Ikaw ang napili ng mga tauhan ko. Bakit nyo naman ako napili? Para saan? Gusto ng amo ko na makipagkasundo sa'yo. Ako na malapit ng bawian ng buhay. Ano pa ang may pagkakasundo ko sa inyo? Paano kung kaya naming gamutin ang sakit mo? Kahit nga ang mga pinakamagagaling na doktor sa buong mundo, hindi ako mapagaling. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Wala akong oras para sa mga walang kwentang usapan. Ito na ang nag-iisang pagkakataon mo. Ayaw mo rin namang bumagsak ang kumpanya sa mga kamay ng kapatid mo, di ba? Kapag nakapag-isip-isip ka na, magkita tayo sa lugar na to. Zero Antique Shop. Hindi maaaring bumagsak ang kumpanya sa mga kamay ko. Tawagan mo si Attorney Zhao. Sabihin mo, papayag na akong pumirma sa kontrata. Pero kailangan nyo muna akong dalhin sa isang lugar. Kukunin ko lang ang mga naiwang gamit ng tatay ko. Hayaan nyo siyang pumunta, basta't pipirma siya sa kontrata. Kahit ano, madaling pag-usapan. Pero siguraduhin yung bantayan siyang mabuti. Opo, masusunod. Akalain mo yun may ganito palang bulok na kalye dito sa Nonay. Hindi mo ba alam ang Angshang Street? Hindi ko pa naririnig yan. Kung tutuusin,
Pag-aari rin ito ng World Dream Group. 100 taon na ang nakalipas, nagkautang ang gobyerno kay Senyor Sia ng malaking halaga. Kaya ibinigay na lang sa kanya ang kalyeng ito, bilang pambayad sa utang. Bakit hindi pa rin napauunlad ang kalyeng ito hanggang ngayon? Kasi kalaunan, para maprotektahan ang lumang kalyeng ito, ipinagbawal na ang pagtatayo ng mga negosyo rito. Kaya pala, sa ganitong oras, wala man lang anino ng tao. Mukhang ang babaeng ito, talagang pumunta rito para kunin ang naiwang gamit ng tatay niya. Totoo kayang nandito ang sikretong samahan na sinabi ng taong iyon? Akalain mo iyon may nakatira pa pala rito. Dito na iyon. Dalhin nyo na sa baba si Boss Sia. Gusto kong pumasok ng mag-isa. Hindi iyan pwede. Kailangan ka naming bantayan bawat segundo. Sige na nga. Akalain mong may ganito pa palang lugar ang pamilya Sia. Ang ganitong klaseng karang yan, bihirang makita kahit libutin mo pa ang buong Nanay. Sa wakas dumating din ang ating bisita. Aba, napakaganda naman pala ng babaeng ito. Bababa na rin maya-maya ang master. Pagpainit ka muna ng katawan. Utos ng mga boss sa taas, bantayan nating mabuti ang mga taong lumalapit kay Sia Lee. Kaya dapat, mas tutukan natin ang babaeng iyon. Sige, pagkatapos ng misyon asikasuhin na natin siya. Mas mahina pala ang katawan mo kaysa sa inakala ko. Walang masyadong patakaran dito sa pamamahay ko. Huwag kang masyadong mahiya. Kaya mo bang pagalingin ang sakit ko? Kaya ko. Anong sinabi mo? ALS at sakit sa puso. Kahit bumaba pa ang Diyos, hindi na siya mapapagaling. Mukhang hindi ka nandito para kunin ang naiwang gamit, President Sia. Numero 0, 13. Ang marka ni Cain. Noong ika-15 siglo, natagpuan ni Duke Dracula ang marka ni Cain. At ginamit ito para likhain ang lahi ng mga vampira. Kung mapasa iyo ito, malalampasan mo ang limitasyon ng tao. At makakamit mo ang walang hanggang buhay. Ginagawa mo ba akong bata? Isa ka lang palang manloloko na nagbebenta ng pekeng antigo. Siguro naman hindi siya ganoon kawalang gawa, para pagtripan ng isang taong mamamatay na tulad ko. Paano ko ba yan makukuha? Naniwala siya. Naniwala nga siya sa kalokohang yun. Anong kapalitang handa mong ibigay? Kahit ano, ibibigay ko. Basta't mabuhay lang ako. Isang lamurito ang iyong kaluluwa. At ialay mo sa akin ang iyong katapatan. Pumapayag ako. Mula ngayon, isa ka na sa mga miyembro ng Tabo Society. Halimaw-halimaw. Gutom na gutom ako. May nakahanda ng pagkain doon. Patahimikin mo na sila. Huwag President Sia, patawarin mo ko.